dayaan sa nangyaring halalan. Alam pala daw ni Marcos Jr. Aba naku. Naku aba. Binaliktad no. So yun o, mainit ang nangyaring halalan at talagang may mga nangyaring kababalaghan dahil ang mga boto ay nagdagdag bawas. Yung kay Senator Bongo, imbis na 26 million, naging 21 million votes. At yung kay Pastor Lalo na papunta na po sa 6 million, naging 4 million na lamang. At nakakagulat pa dito ay bigla hong sa lahat ho ng presinto sa Pilipinas ay rank 44 po si Pastor. Nakapix po siya doon. Halatang talagang pinrogram, no? Talagang pinag-initan talaga si Pastor Apollo Siki Buloy. At ito mga papanoorin nating video ay mapatungkol po sa paliwanag at mga pandaraya sa nangyaring halalan na inyong masasaksihan ngayong gabi. At pasensya na dahil hindi ako nakapunta sa special meeting dahil sobrang lakas ng ulan dito at ako ay ubot sipon pa rin po, no? Okay, minsan sakit talaga ng mga gwapo yan. Charot. So yun mga banateros, mga kabiyaya, medyo nakakalungkot lang dahil hindi po nakapasok ang ating Ten Duterte senatorial candidate. At ito nga po ay dahil, sabi nga ng mga netizen, ito ay dahil nga po sa nangyaring dayaan. Gawa ho ng talagang nakakapagtaka na kung sino pa yung mga hindi ayaw talagang ihalal ng taong bayan. Sila pa yung mga nanalo. Lalong-lalo na si Lito Lapid, Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Oo, so yun nga po yung mga talagang kinakasama ng loob ng mga butante sa buong Pilipinas dahil yung mga hindi nila binoto, ayun pa yung mga nanalo. At ang dami pong mga trending videos. Oh, may videos. Dahil dahil sobrang dami hong nagreklamo sa Comelec dahil nga po dito sa mga minsan daw pag 10 lang naman daw ang binoto nilang senador ay nag-overvoting. At minsan naman po kapag Team Duterte po ang in-straight nila ay bigla pong nagkakaproblema. At ayun na nga bigla nga po pong at ang iba pa pag binoto mo ang Team Duterte, lumalabas ang Alyansa Pilipinas. At ang masama pa dito, yung mga binoto kadalasan, yung ibang mga bumoto ay hindi nakakaboto dahil kung ano-anong sistema ang nangyayari sa PCOS machine. PCOS machine. At eto nga may paliwanag na natataranta si Garcia dahil nga dito sa kapalpakan ng nangyaring halalan na hindi ho ikinakatuwa ng mga Pilipino at siyempre lalong-lalo na yung mga OFW na alam naman natin na solid Duterte po sila. Ewan ko na lang ho dito bakit ho nagkaganito. Marami din pong nagtataka at sobrang hindi makapaniwala sa nangyaring resulta. Kahit naman din po kaming mga banateros na talagang pupunta po kami sa iba't ibang lugar para ikampanya ang Team Duterte, talagang dinadagsaho ng tao, lalong-lalo na kay Pastor Apollo Siki Buloy at nagulat nga kami na ganito yung nangyari. Oo, ganito yung nangyari at talagang mas nakapasok pa si Lito Lapid na paulit-ulit lang na walang nagagawa sa sa Senado kung hindi nandun lang sa kanyang pag-artista kasama ni Cuco Martin. Siya pa yung nanalo. So yun yung mga pag-uusapan natin at dito nga may sumapalpal na po kay Garcia ng Comelec, ng chairman ng Comelec, walang iba kundi si Trixie Cruz Valdez. Ay hindi, si Attorney Trixie. Panoorin po natin tong birada niya. Constant reminders kasi naman Comelec, kailangan pa ulit-ulit talaga yan. Yes. Hindi nyo makukuha yan doon sa isang pag-post sa website ninyo o pag-post doon sa Facebook ninyo. Kailangan komprehensiba ang inyong information campaign. Tama. Parang masyado naman masyado naman malaki na ang pagkukulang pagdating dito sa impormasyon. May tanong ako. Actually, tanong din ng mga netizen to na bakit daw, attorney, kung
bakit daw ganito na lang palagi? Oo nga. Lagi bang, wala na ba talagang solusyon? Kasi ang pagkaalala ko nung panahon ko lang, ang sabi nila, ang solution yan, automated. Pero naging automated naman, wala naman nangyari. Parang ganun pa rin, same problem pa rin every Nadagdagan. election. Nadagdagan pa. Nadagdagan kasi yung hindi pagbasa, yung mga vote counting machine related problems, dagdag yan eh. Kasi yung dati, yung mga flying voters, vote buying, the tale as old as time na siya. Pero itong may bago, nadagdagan tayo. Tapos ngayon, meron pang yung disenfranchisement, matagal na rin yung issue. Lalong-lalo na nung binago yung batas, no? Yung 2 beses kang hindi makaboto sa national elections, ikaw po ay ma-inactive yung iyong file. So, Sabi nga nila mas naging karumal-dumal lang ngayon. Mas talagang ayaw nang maulit ito ng mga Pilipino itong nangyaring botohan. Dahil nga sobra talaga yung nangyaring dayaan tapos live pa talaga na napapanood ng tao na yung mga boto ng mga kandidato ng mga Duterte imbis na padagdag ay pabawas. Live po yun Hindi siya recorded kaya hindi masasabi. Ewan mo nga dito Lagi na lang katulad niyan. Ito na naman tayo sa salitang fake news. Natalo yung ibang mga crocodile farm, crocodile kids ni Tambaluslos ang sinisisi fake news. Eto namang Comelec, sinisisi sila ng mga netizen ang nangyayari. Fake news na naman ang kanilang dinadahilan. Una-una, Chairman George Garcia, yung dagdag bawas na nangyari, hindi po yung fake news kasi live po yung nangyari. Oo, marami hong testigo ng mga netizen na yung kay Senator Bongo nasa 26 million na biglang naging 21 million. So ilan yung natanggal dun? 5 million agad, di ba? Ay kung yung 5 million na yun, saan napunta yun? Baka kay Kiko tsaka kay Bam, charot. Kaya nga mas talaga ako, simulat sa pool, wala na talaga din akong tiwala dito. Talaga, sa totoo lang, etong Comelec na talaga to, hindi ka talaga magtitiwala ng gusto kasi biruin mo yung mga ganyang pangyayari. Tapos hindi pa, ang masama pa dito, sinisisi pa nila yung mga butante. Tayo pa yung sinisi. Kasi sabi nila, hindi daw natin naalala yung mga binoto natin. Ginawa mo kaming ulyanin. Anak ng teteng ka naman, George. So tuloy natin. Isang tingin ko na shortcoming ng Comelec ay yung kakulangan sa kanilang information campaign. Every time na lang meron tayong eleksyon, mag-uulit ka pa. Halimbawa, nasan yung mga reminders ng Comelec? Sasabihin nila, nag-post naman kami sa website and so on. Hindi po ganun natatalo kayo ng mga social media. Why don't you make use of social media? Not just yung magpo-post kayo dun sa site ninyo makipag-usap kayo dun sa mga vloggers. You can actually work with this. Ito yung example ng gobyerno na makakapag hand in hand, makapag-activity hand in hand with the private sector, pero parang hindi natin yata masyadong nakikita na nangyayaring ito. Alam niyo ba, sa isang live ko, in the past, siguro 1 week, ang ulit-ulit na tinatanong, ilan bang party list ang pwedeng iboto? Sipin ninyo, ganito kalapit or on election day may nagtatanong pa rin kung ilan ang pwedeng iboto. So, meron naman nakalagay doon sa balota, to be fair. Pero yung constant... Ito, speaking of party list, alam nyo may isang nakakalungkot na pangyayari dito. Katulad na lang po ng BG or ng Bisaya Gyud party list ni Sir Greco Belica. Alam nyo, nung buong boto, yung mga kaibigan ko, sinisend ko yung nung tinignan nila yung balota, wala hong dun. Wala ho dun yung Bisaya Gyud ni Greco Belica. At yung ipano party list ni nila Doc Lorraine Badoy. Hanap daw sila ng hanap, hindi daw nila talaga makita na nagtataka sila bakit wala doon. At ang masaklap pa ngayon, ito kagaya ng sinasabi ko, talagang pamumugaran na ho tayo ng mga makakaliwa. Number 1 ho ngayon ang Akbayan party list.
Alam naman ho natin na yan nga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na wag natin iboto dahil nga yan ay grupo or party list ng mga makakaliwa. Oo, at nagulat tayo, nag-top 1 pa. No, nag-top 1 pa yung mga ano na yan. Nag-top 1 pa po yung mga party list nila. At marami pa ha. Nandiyan yung ML at yung teacher ata. Di ko alam. Basta yun, nakapasok din ata yun. So, grabe po, no? Balik loob na naman si Laila de Lima. Ang pagkakalam ko sa kanya yung ML party list No? So yun, medyo nakakakabalang dahil imbis na noong panahon ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Sikibuloy ay nawala yung mga makakaliwa na yan, na ngayon ay talagang nagbalikan na. Yun yung mga nangyayari ngayon na. Reminders kasi naman, Comelec, kailangan paulit-ulit talaga yan. Yes. Hindi nyo makukuha yan doon sa isang pag-post sa website ninyo o pag-post doon sa Facebook ninyo. Kailangan komprehensiba ang inyong information campaign. Parang masyado naman ninyo, masyado naman malaki na ang pagkukulang pagdating dito sa impormasyon. Tapos yung pagpapaalala ng mga hindi bumoboto in 2 national elections in a row. Alam nyo, marami rin dapat nag-reactivate doon sa period for reactivation and registration. Kukonti pa rin ang naka-comply. So yung iba hindi nila alam kung bakit nawala yung pangalan nila. Yung iba talagang nawala yung pangalan nila. So isa pa, wala masyadong impormasyon ang anong gagawin ng botante pag hindi nila mahanap ang pangalan nila. Kung sure na sure sila na nakaboto naman sila in at least 2 previous national elections, ano ang recourse nila? Walang nagsasabi sa kanila kung anong gagawin. In fact, walang nagsasabi sa Comelec kung anong gagawin kapag kunwari hindi binasa yung balota mo. Ano yun? Papaalisin ka na lang dun sa... Yan nga yung mahirap dyan no? Na dapat ang Comelec, total, nagsasayang nga kayo ng 150 million. Diba? Binasuran niyo yung, sabi niyo, binasuran niyo yung 6 million na balota na ginastusan ng 150 million. Sino ba yung kada presinto maglagay kayo ng tao na re-resolba sa mga problema ng mga botante? Napakasimple yun nun. Magkano lang naman. Bigyan nyo ng isang araw na sabihin na natin 1,000. O sabihin na natin 2K para hindi lugi. Para naman may pang soft drinks pa siya. May pang burger. Diba? Napaka basic sa Comelec. Laki ng budget nyo Pero ang nangyayari kasi dito, pagkatapos pa ng eleksyon, tsaka sasagutin. Tapos ang sagot, bali-balingo pa. Yung masaklap dyan, bali-balingo pa yung sagot, tapos parang, alam mo yung pangkanto pag mali po yan ng botante kasi nakalimutan niya kung sino yung binoto niya. Asusus! Makapal na pala yung bigote ko. No, pero eto, ang kinaganda ho dito dahil naligwak po ang mga ibang crocodile farm or crocodile children ni Tambaluslus. Marami hong hindi nanalo katulad ni Stila Kimbo, ni Bini Abanti, si Attitude Paduano, si Zamora, at sino ba? Si Google, Mr. Google Fernandez. So maraming mga naligwak pero may mga natira pa rin. Nandyan pa rin yung ibang mga young guns. Nakapasok pa rin ang mga Yudi Punggol. Alam nyo ito, sa totoo lang sa nangyari sa obserbasyon at sa nakitang, alam mo yun, yung nakita nating reaction, kilos at paglabas ng taong bayan, lalong-lalo na nung dinakip or kinidnap si Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Talagang doon, talagang masasabi mo na wala na, straight na to, panalo ang Team Duterte. Kung may makapasok man na dalawa, yes, baka si Aimee or kaya si Ben Tulfo o kaya si Camille Villar. Pero nagulat po tayo na biglang pumasok si Kangkong, si Boy Saging, tapos si Boy Pinkish. Tapos ang malala pa dito, nandun din si Lito Lapid.
Oo, anak ng teteng na isa sa kinakamuhian. Dahil ang tagal-tagal nang naging senador walang nagawa. Meron naman siya isang nagawa, pinagtanggol niya yung sarili niya. So talagang sobrang labo ho ngayon. Nakala natin gawa ng puro salita ng COMELEC sobrang ganda ng magiging feedback ng darating na eleksyon sa kanila, pero ang nangyari mas grabe, mas critical, mas talagang marami hong nagrereklamo ngayon, lalo tsaka ito pa ang pinakamalupit doon. Pag Team Duterte ang binoto mo, laging error. Laging kung hindi over vote, kung hindi iba yung lumalabas sa resibo, kung hindi parang nagloloko yung machine. Pero kapag alyansa daw ang ibinoto, okay daw, approve agad. Ba't ganon? Yun yung pinakamalupit doon at buti nga kamo talagang nag-landslide dyan sa Davao City at nanalo ang mga Duterte. Talagang hindi na napigilan yung nangyayaring pandaraya. At kitang-kita naman na speaking of pandaraya, katulad na lang nung kay Trillanes. Anak ng teteng may 200 pa palang naniniwala. May 200k pa palang taong naniniwala ho doon. Akalain mo yun ha. Medyo nakakapagtaka lamang. So tuloy natin. Presinto, wala ka man lang hinahawakan. Pagkakatiwala mo na lang yung balota mo na somehow, someway, during the day, maipapabasa yan dun sa makina, sa vote counting machine. Ang daming gaps dun sa information, COMELEC, pero nagagalit kayo pag mayroong isang nagsalita, katulad ni Attorney Harold. So yan pa, isa pa. Yan ganyang attitude ng COMELEC. Kapag may nagreklamo, galit sila. Pero yung dapat nilang solusyonan, ayaw nilang solusyonan. Kaya nga sinasabi ko, kung gumawa sana ng hakbang ang COMELEC na maglagay ng isang tao na tauhan nila sa bawat presinto sa buong Pilipinas at solusyonan yung mga problema na yun at na may alam na may alam sa machine, sa vote machine tuloy. Vote machine sa yung sinasalpakan ng nakalimutan ang pangalan. Sinasalpakan ng boto, no? So doon napakaganda ho sana doon. Kaso ang mga ang mga nandun wala Hindi naman nila din alam kung paano gawin. Hindi nila alam kung paano solusyonan. Diba? Hindi nila alam kung anong gagawin nila, kaya nga nagkakaleche-leche. Tapos ang masakit dito, pag nagreklamo yung tao, galit ang COMELEC. Kesyo ganito, kesyo ganyan daw. Mamaya, papanood ko sa inyo Na nag-raise lang naman ang concern dun sa pagkakabit to the internet. Nagagalit sila. Yun ang problema kasi sa kanila Yung pag merong puna, instead na i-take yun, di ba, na parang makakatulong sa atin. Oo. Hindi I mean, halimbawa, ganda na sinabi ni attorney, yung mga vlogger sana, kinuha ninyo. Kasi ang tingin nyo sa vloggers, kalabang kagad. Correct. Bakit di kayo humingi ng budget dyan sa camera? Anyway, yung camera nga, dami nilang vloggers Yan, diba, totoo. na binabayaran para lang manira sa mga Duterte. Bakit di kayo humingi ng budget sa kanila para mas maganda ho itong eleksyon? Unless gusto nyo lang talagang hindi mabigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan. Di ba, ang dami hong pwedeng gawin. Ayan na naman, may 3 taon na naman kayo magpe-prepare ha. Baka last minute na naman ninyo tapos makakarinig. Ang dami nagagalit dito yung mga netizens. Sinasabi nga nila, etong si chairman, ang daming hanas sa media. Pero ngayon, puro naman palpak ang nakikita nila. Yun ang nakakairita doon, di ba? Parang, ano ba talaga? Ano ang ginagawa ninyo? Hindi, alam nyo, totoo yun tayo may ebidensya tayo doon na in-upload din dito sa channel natin na kung saan ang House of Representative nga maraming inuupahan ng mga vlogger. Sa totoosin, hindi naman masama na etong COMELEC magbuo sila ng vlogger group na magpakalat ng impormasyon na totoo na ganito dapat ang mga gawin ng mga botante. So wala namang problema nun. Laki-laki ng budget nila. Yung kagaya na sinabi ko kanina nga
na yung 150 million nga ibinasura lang nila, paano gasino yung maglaan kayo ng pondo para magkaroon kayo ng talagang mga tao na makakatulong ng mabilisan sa mga botante at hindi ganito na ang masama pa dito ito yung hindi pagdala ng cellphone. So tutusin, merong hindi ako gusto na may gusto din po ako dun sa deklara ng COMELEC na bawal magdala ng cellphone. So yung pagpicture mo sa balota mo na yun ang binoto mo, so bawal nga talaga yun. Pero yung pagdala ng cellphone para sa mga abiryang nangyayari sa botohan, wala hong problema ho doon. Ang nangyari kasi parang sinisisi ho ng COMELEC etong mga tao, lalong-lalo na yung vlogger, mamaya papanood ko rin sa inyo, na nag-vlog siya dahil 12 lang sakto yung kanyang binoto sa balota, nag-overvote. So hindi niya mapagtanto at nasayang lang yung boto niya. Kahit naman din sino, talagang mag-iinakit na anak ng teteng, kinancel ko lahat-lahat ng mga projects ko na para lang dyan sa pagboto na yan. Tapos, buboto ako. Tapos, mauuwi lang sa basurahan. So, para sa akin, hindi nga din talaga maganda yun. Sang-ayon po ko dyan sa information drive nila. Dapat ulit-ulitin talaga yun, attorney. Kasi may nakilala din po ako, may edad na siya. Senior citizen na ata, ilang beses siya nakaboto, di ba? Pero higit isa pa din ang kanya binoboto na party list. Naalala ko, isa lang pala, ganun mo siya. Ibig sabihin, hindi porket parang ina-assume natin na paulit-ulit ng halalan, isang instruction lang po natin, isang paalala lang natin, ay makukuha na po. Dapat mas lawakan pa natin, no? Lalo sa ating mga kababayan talaga na Yan pa yung masama dyan sa mga party list. Yung mga nagdodoble. Kasi kapag bumoto ka ng party list, dapat isa lang talaga. So, alam nyo, may naisip ako dyan sa mga doble na. Hindi kaya nagka-count din yung mga dobleng boto sa mga party list. Yan din yung naisip ko . Alam nyo, medyo, hindi naman sa pinagbibintangan kong COMELEC. Kasi sa nakikita ho natin ngayon, ang daming aberya. At ang dami rin natin pwedeng maisip na pwedeng mangyari nga talaga na aberya doon sa machine na yun. Kaya nga ang request ng taong bayan ngayon ay mag-vote, mag-manual vote or mag-manual compute ng boto ng mga kandidato. Kaso medyo matagal ho yan na proseso at malamang hindi rin papayagan yan. Paano kung doon sa manual voting panalo talaga, di hamak ang Team Duterte. So hindi papayag tong mga malamang malaking gulo to. Pero kung ako ay isang presidente at hindi rin ako parang nalalabuan din ako doon sa nangyaring botohan na yon, kasi isipin nyo maigi biruin nyo, 26 million ng boto ni Senator Bongo, 16 million naman or 20 million kay Senator Bato de la Rosa. Tapos pagdating sa mga kasamahan niya, 3 million, 4 million, 5 million, 8 million. Isipin nyo maigi yun. Diba? Doon talaga nakakapagtaka. Ano yun? Si Senator Bongo at Bato lang ang talagang pinush ng mga supporters ng Duterte. Ako po hindi naniniwala doon at kinokorek ko lang po kayo, masaya po ako na nakapasok po ang sila Senator Bongo at sila Senator Bato de la Rosa Ako po masaya ho doon, wala po akong hinanakit doon, pero nagtataka lang po ako doon nga sa COMELEC na biruin mo 26 million ang boto ni Senator Bongo. Sabihin na natin yung kalahati doon bumoto man lang sa mga kasamahan sa mga ibang Duterte senatorial candidate, hindi na masama yun. Partida nabawasan pa. 'Di ba? So talagang nakakapagtaka ng gusto na talagang parang ang layo sa katotohanan talaga nitong dayaan. Itong naging botohan na to, talagang makikita nyo na meron talagang dayaan. Kaya ito, tingnan nyo, katulad lang nitong ito yung tawag dito, ito yung unang nangyaring dayaan. Panoorin mo natin.
Kabi-kabilaan ang mga reklamo ngayong halalan. Ito ngay matapos na dumanas ng samut-saring aberya ang mga botante sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang na ang maling pagbasa ng makina sa mga balota, pagkakaantala ng pagboto at pagkakansela ng mga boto dahil sa di umano'y overvote kahit tama naman ang bilang ng ibinoto nila. Si Troy Gomez magbabalita. Hindi pa man tapos ang bilangan ay usap-usapan na ang irregularidad sa halalan. Ito'y dahil di umano sa palpak na operasyon ng mga bagong automated counting machines. Ilang botante ang naglabas ng hinaing na nawawala ang kanilang boto kahit malinaw na tama ang kanilang pagpili. Habang may mga insidente rin ng resibo na nagpapakitang overvote kahit 12 lamang ang isinagawang boto sa mga senador. Isa sa mga umalma ay si Chito Samuntina, isang vlogger mula Davao na mariing kinestyon kung paano daw siya nag-overvote gayong alam naman niya na tamang bilang ng mga kandidato na dapat niyang iboto. Sa totoo nga, nagdala pa siya ng kodigo sa presinto. Nganong na overvote man nga tama man ang ako ang gibotang 12 ra ka buok. Gusto na ako videohan, gusto na ako picturean ng head ko. Pero niingon ang tigbantay nga sir bawal baya picturean or videohan. Sa mag-ausap, i-review na ko ang screen. Tama ko ang mga gipang shade-shadean dito, 12 ra ka buok. O para masayod mo na ako'y kudigo, pero nganong overvote man na usik ra nga akong boto. Dagdag pa niya, isa raw siya sa ilang botante na may parehong karanasan sa lugar na iyon, bagay na lalong nagpapalakas ng hinala ng sistematikong aberya. Hindi rin nananahimik si Senador Amy Marcos. No, isa ba itong hinayupak na to? Umepal ka na naman, ina ka. Buisit no? Lahat na lang epalan eh. Oo, para magmukhang magmukhang kakampi lang siya. Oo, ba't yun? Panalo ka na, epal ka pa eh. Hindi, siguro kinakabahan din to eh. Sabi, puta na. Oh, layo ng boto ko. Parang tablado ako kay tablado ako kay Utol. Oo, bira ako ng bira eh. Bali-balita ako, si Amy Marcos, si Amy tuloy. Si Lisa Marcos pa naman ang nag-uutos ako. Lahat na lang palan nito eh. Kaya manorin na nga lang natin. Ng Senate Committee on Electoral Reforms at nagbabala ukol sa posibleng mas malawak na problema. Kanina umaga pa, natatanggap ko mula sa iba't ibang lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machine na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas apalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Giit niya, ito ang unang pagkakataon na ginamit ang bagong provider na Miro kapalit ng Smartmatic. Aniya, tila hindi ito handa. Sa Quezon City, inulat naman ni Attorney Vic Rodriguez ang maagang sira ng mga makina at binatikos ang paggamit ng manipis na papel na madaling tablan ng tinta, dahilan para sa maling pagbasa ng boto. We have encountered a little delay dahil nga yung iyong naibalita na nagkaroon ng problema yung makina kaninang maaga around 6:20 in the morning and another round of technical issue ngayong mga alas 7 ng umaga. So na-delay but overall mabilis naman except of course ang aking obserbasyon yung papel masyadong manipis. And it cannot be like this every election na ipinapaalala o ipinapasa yung burden na wag masyadong madiin yung pag-shade sapagkat alam naman natin tinta yan eh. Pagka sinade mo ang isang papel na napakanipis, ang tendency talaga niyan tatagos sa likod. So there must be an honest to goodness approach to an election na hindi na tayo nagkakaproblema every now and then. Hinimok naman ng dating kongresista na si Bong Suntay ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon matapos maranasan ang halos 2 oras na pila dulot ng sirang makina. Kanina pa akong 9 Grabe, o'clock dumating dito, 11:45. So ngayon na 2 hours mag-aantay ka tapos yung boto mo mapupunta lang kay Lito Lapid. 2 hours sa antay mo, sakit sapatos, pumunta lang kay Kiko Pangilinan yung boto mo. Taklap nga naman talaga nun. Nasa pila pa rin ako. Yung ginalaw ng pila ko, siguro mga kalahati lang.
kalahati lang ang ginalaw. So I expect baka abutin pa ako ng mga 2:00 dito ng hapon bago umabot ako dito sa Butuan. Hindi naman ganun kadami yung tao. So I think there's a problem talaga with the machine. Habang patuloy na binibilang ang boto, nananawagan ang ilang grupo ng transparency sa sistema at accountability mula sa Commission on Elections. Kaya Wala talaga, alam nyo, yung mga ganyang sistema ng Comelec talagang ano. Kaya Comelec wag ho kayong magagalit, lalong-lalo na sa mga vlogger. Kung nakukomentuhan ho namin yung mali nyo kasi yan eh. Hindi naman namin mali yan eh. Sabi ko nga, paulit-ulit, ang mga botante, yan ang boss ng Comelec. Na dapat binibigyan ng safety, binibigyan ng maginhawang pagboto yung mga lalong-lalo na yung PWD at mga senior citizen. Nangyayari, tangina, parang kami pa yung nagmamakawa sa inyo. Parang nangyayari, kayo yung boss, kami yung tauhan nyo eh. Kami nga yung bumoboto, kami pa yung nahihirapan, nak ng putya naman. Yan ang hirap sa inyo eh. Tapos pag nasita-sita kayo, magagalit kayo. Ito yung paliwanag ni Chairman George Garcia. Panoorin natin. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa ating halalan hanggang kagabi. Walang tulugan hanggang sa madaling araw kanina dyan sa ating monitoring center sa Chairman's Hall. Gusto ko lang magbigay ng pagliliwanag lang. Saan? May magdodrawing na siya. Madaling araw. Yan tingnan nyo yung drawing. Ang ganda. Ano to? Leonardo DiCaprio? O Imelda Grucheri? O baka ito na yung tatalo sa painting ni sino ba to? Sino ba yung babae nasa painting? Nakalimutan ko. Ito na yung drawing ni Attorney Garcia. Nagkaroon ko noon ng dagbawas o nagkaroon ng pagbabawas ng boto. Una muna gusto kong liwanagin. Ang Comelec, wala kaming pagsusuma total. Nakita niyo lahat yun. Wala kaming pag-ranking, hindi kami pwedeng gumawa nun. Bawal. Sapagkat kami ay kami ang Comelec and therefore dapat yung official yung pwede naming mailabas na kung sino yung mga number 1, number 2 hanggang number 12 at least sa senador at sino yung leading halimbawa sa parties. Wala po kayong makikita. Ang makikita niyo po sa Hindi naman na yun yung reklamo ng tao. Yung saan ka na napunta? website ng Comelec, real time, ibig sabihin talagang hindi siya kulang sa oras o hindi siya late, kundi real time ay ang result ng mga election returns nang gagaling sa bawat presinto. Ang bawat isang presinto ay may isang election returns and therefore kung meron kang 93,600 na precincts, dapat may papasok sa aming pong server na 93,600 na precincts o more or less sabihin na po natin 94,000 na presinto. So wala po. And therefore yung mga lumalabas po na figures na may suma total, may ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yon. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede niyong alamin. Bakit nyo hinahayaan na may ganun? Naku po. Alam nyo na palang hindi naman pala sa inyo, bawal sa inyo, ba't yung hinahayaan na may mga rankings? Yung kay Pastor nga lang, anak ng teteng, lahat na lang 42. Buisit na yan. Padala na ba ang presinto ng bayan na to? Ano pa talaga ang boto sa Ngita mo, pati yung mic ayaw na sa'yo. Wala. majority? Good drawing na siya. So yung dalawang ito, Ang drawing tingnan natin yung drawing. Ito yung drawing. Unang drawing, isang square, anim na bilog. Ayan yan daw yung balota ha. Ito, manarin natin. Sa inyong machine dyan, okay. yan ang isang bayan. Po. Isang bayan. Puta na, kala ko'y balota. Isang bayan pala daw yan, Pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, Okay. pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, Okay. mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos, magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito, magtatransmit ng result sa Comelec. Comelec. Ang tawag po nito, servers. Wow, servers.
Hindi na pwedeng by verse. O kaya surpers. Okay. Transparency Service Comelec. Magtatransmit po siya sa PPCRB. PPCRB. Magtatransmit Ang dami palang pinagdadaanan ng boto. Okay. media server. Meron pong majority. Bakit na dami? At saka minority. Minority. O yan na, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang pagdadaanan. So kung dito pa lang, dyan pa lang sa una, may mangyari ng kabulastugan, edi bawas na. Pangatlo, pangapat, panglima, hanggang panglima, wala na, edi kaltas-kaltas na. Sige, ayan natin siya mag-drawing. So ibig sabihin, ito po, Pasok direct doon. na magtatransmit, pero Municipal Board of Canvasser. Ito, putang na, 7 pa pala, ang dami. MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang kunsihal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. So ano naman explanation nyo kung sakali man na yung 3 bilog ay mali ang natanggap at yung 3 ay tama? Anong klaseng ano yun? Anong may explain nyo doon? Tignan natin, baka may explanation naman. Okay, saan na yun? At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya. Yung canvassing ng pinakabayan niya para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So, Hindi naman, butang na, hindi naman na yun yung tinatanong eh. Ang kati ng bilbil ko. Hindi naman na yun yung tinatanong, Chairman George eh. Ang in-explain niya rito kung paano yung pagpasok. Mabilis ang pagpasok. Hindi naman na yun yung problema, Chairman George eh. Ang problema doon yung mga overvoting, yung mga paglabas, salpak mo dun sa balota, ibang apelido ang lalabas. Binoto mo Duterte, Nograles ang resibo. Yun yung tinano layo na nung ginawa mo explanation. kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Pupunta na rin daw siya doon. Padala rin po siya dyan. Padala, puta na. Ngayon, Nang kagulo-gulo na. Yung bawat entities na to, yung COMELEC, real time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human readable data. Kaya nung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB Media, Majority Minority, hindi siya real time kaagad. Kasi kinakailangang iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. Butang na nung silbi nun. Di sana tinanggal nyo na yung mga yan at nirekta na dun sa inyo mismo. Kayo pala yung may data. Anak ng teteng naman Ang labo mo, sir, Tapos yan na, inamin niya na kapag daw, may muta pa ako. Kapag dumating na daw sa kanila, automatic daw agad, may kita daw natin agad. Ano nga yung nangyaring bawasan? Yun yung tinatanong, pinapaikot-ekot mo kami. Kaloko mo, Sir George Garcia eh. So kinakailangang iproseso. So sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto. Kasi bakit nga hindi? Mas, kung sa inyo, kita na yung boto, bakit dyan hindi? Gigil ako sa'yo eh. Wala naman pala silbi yan eh.
Wala naman palang silbi ang iba na yan. Bakit? Tanga na, sa inyo, Comelec kayo, sa inyo nakikita na. Tapos doon sa 5 na yon, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nga tama. Doon sa 5 bilog na yon, eh hindi pa pala. Ano yun? Ang gulo ni ano? Ang gulo naman ito. Panoorin ko ba ba ito? Sige, nakakatuwa eh. Baka ma-delay ng konti kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Okay. Diba nga meron silang program para ma-process into human readable data. Okay. Po? Ngayon, Ngayon. yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng Comelec, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Sige, kwento mo sa pagong. Tangin na ka. Wala. Ito, tingnan nyo. Papakinggan nyo tong banat ni Attorney Trixie dito kay Chairman George. Ito. Very dinumero kami noon about the use of the personal blogs. Anong kailangan mayroong overwhelming public interest. Pero dito, walang maliwanag na rule for the press secretary to continue blogging on a personal blog. Ang tanong nga ngayon, monetized ba? Yung pala yun. Yung kanya? Oh, kasi YouTube. Ay, hindi pala to. Yung kay ano pala to. Kay Auntie Claire pala to. sorry. Kay Auntie Claire palang video yun. Hindi, ito ba yun? Tingnan ko nga. Hindi, itong kaganapan na to. Alam kay Chairman Chairman George Garcia. Alam nyo, sobrang ang labo. Hanggang ngayon, hindi nila ma-explain. Tingnan niyo yung explanation nila, labo-labo. Di sa tingin nyo hindi ko sinasabihang bobo ang mga Pilipino, pero kung sakali mang na medyo mababa ang pag-iintindi sa mga ganyan, paano nila maintindihan yun? Una-una, yung 5 server doon, hindi naman na pala masyadong kailangan yun. Ba't tayo pan-irekta na lang doon? So, kasi isipin niya, yung 5 server, pwedeng magkaroon ng mga mahika doon. Mga magic, Chamberlain, no? So, bakit pa kailangan pa kasi, ewan ko ba? Ang hirap, no? Alam mo, sa sobrang hirap ng explanation mo, Sir George Garcia, pati ako nahirapan na. Pero yun, ganun pa man, kagaya ng sinabi ko kahapon sa mga live ng SMNI, wala na ho tayong magagawa kasi yan din ang gusto ng Comelec na pagtapos naman yan din ang katwiran ng Comelec na pagtapos ng wala naman na silang magagawa Yun lang yung masakit doon na pagtapos ng botohan, anumang reklamo natin, wala tayong magagawa. Tapos na Oo, ang masama dito hanggang kailan ba tayo? Ang tanong po pala dito, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong klaseng botohan? Na unang-unang, ang hirap ka nang pumila, lagi pang nagkakaabirya yung mga machine, at ang masaklap dito, obvious po ang nangyayaring magic. Yung sinasabing talagang dayaan. Kasi biruin mo ang liwaliwanag po ng live na 26K Pastor Apollo Sigibuloy 6 million naging 4 million. Kay Senator Bongo 26 million naging 121 million. Biruin nyo po yun. 'Di ba? So parang kahit naman din sinong mga netizen, hindi nyo masisisi na paano nangyari yun? Ano yung magic? Basta imbis na padagdag, pabawas ang nangyari. Ayun yung masaklap dun.
Na hindi nyo na maitatago at hindi nyo na mababago yan. Pero, yun na nga, kagaya ng sinabi ko, wala na tayong magagawa. So, ipanalangin na lang natin na may mahalal na pinuno, isang pinuno ng bansa na katulad ni Pangulong Duterte na talagang hindi gagawa ng mga ganito at hindi ito tolerate yung mga ganitong pangyayari, lalong-lalo na sa botohan. Kasi alam nyo, yung botohan nung panahon ni Pangulong Duterte, yun talaga ang naging sa kasaysayan na pinakamalinis na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Na yun ang hinahanap ng taong bayan. Kaso nga lang, ang nangyari, biruin nyo, sa panahon nung ngayon, hindi na tayo magsasalita kung sino administrasyon. Wala ngang bagay, nakapasok naman yung mga team niya na iba. At masaya din ako kahit papano na kahit hindi nakapasok si Pastor Apollo C. Quiboloy bilang senator, kahit papano yung mga hindi naman din karapat-dapat na makapasok ay hindi din nakapasok. Katulad na lang yan nila Abalos, lalong-lalo na si Abalos at si Abalos. Puputo ka. So yun, ewan ko ba, may mga audio pa na lumalabas ngayon na parang boses ni Lisa Araneta Marcos. Hindi ko na nga lang nireaksyonan kasi mahirap na. At may mga kwento-kwento din, hindi ko din masyadong pinapaniwalaan dahil mahirap na, manipulated nga talaga ang nangyaring eleksyon. So, yun nga, siguro ang magagawa natin nito, sana may gumawa at sana siguro mag-abang na lang tayo sa susunod na halalan sa darating na 2028 election kung sino ang magiging presidente ng ating bansa, na kapag ganito pa rin ang nangyari, wala na, katapusan na ng Pilipinas. Pasalamat na lang tayo kahit paano may mga pumasok ko sa Duterte senatorial candidate, kahit paano kahit medyo nagkanya-kanya yung iba, nabaso dito si Senator Bongo at Bato, kahit yung iba ay nagkanya-kanya at ginamit lamang ang si Pastor, sabihin na natin ginamit. Kunwari, susuportahan, bandang huli, hindi naman pala susuportahan. Pero ang kinaganda lang sa KOJC, kahit hindi sila sinuportahan nung tao na yon, sinuportahan pa rin nila dahil yun ang kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So magkita-kita na lang ho tayo siguro at doon na lang din tayo talaga bumawi ng gusto sa darating na 2028 presidential election. So etong pangyayari din na pumangalawa si Bam Aquino, baka ito ay preparado na para sa darating na presidential election. At alam naman na natin na ang makakaliwa at ang mga pulahan at dilawan ay mga magkakampi na ho ngayon. So yun mga banaters, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.